At gaano po kaimportante ang paninindigang ang Ama lang ang kaisa-isang tunay na Diyos. Sabi ng ating Panginoon Kristo, at ito ang paraan para magtamo ng buhay na walang hanggan. Doon sa New Living Translation, and this is the way to eternal life. So it is very important to recognize that the Father is the only one true God in order for us to attain eternal life or salvation. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kababayan and welcome sa isa na namang episode ng Factbusters PH. Umpisahan natin kung ano ba yung opisyal na turo ng Iglesia Katolika tungkol kay Kristo. Babasahin natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480 hanggang 481. Ganito po. Jesus Christ is true God and true man. In the unity of His divine person, for His reason, He is the one and only mediator between God and man. Jesus Christ possesses two natures, one divine and the other human, not confused but united in the one person of God's Son. Ibig sabihin, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao ayon po sa Iglesia Katolika. Ang tanong, ano ba ang turo ng Iglesia ni Kristo ni Manalo tungkol kay Kristo? Babasahin natin sa Pasugo Magazine sa January 1964 issue sa pahina 13 na isinulat ni Emiliano Agustin. Ganito po ang ating mababasa. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghuhukom. Hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. Yan po ang kanilang sinabi dito sa Pasugo Magazine. Ibig sabihin, si Kristo ay tao lang talaga ayon sa Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo. Isa po sa mga naging batayan ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo na itinatag ni Felix Manalo ay ang ating mababasa sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Si Kristo po ay nagpahayag na siya po'y tao. Taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Kaya ayon po daw sa talatang ito, nagpakilala po si Kristo na tao. Iimbestigahan po natin kung tunay bang tao lang si Kristo ayon sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40. At alam ninyo, ginagamit talaga ito ng mga taga-Iglesia ni Kristo ni Manalo. Sa katunayan, babasahin ko po sa inyo ang isinulat ni Eranio Manalo sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Mababasa natin sa page 70. Ganito po ang ating mababasa. The nature of Christ. Despite the great attributes of Christ, what is His true nature according to Jesus Himself? Answer, Christ is a man according to Himself. John 8:40. May note pa ha? Note, in this instance,
Christ clearly introduced himself as a man. Christ has never said that he is the true God. If he were the true God, he would have introduced himself. Ayon po dito, ayon daw sa John 8:40, Christ is a man according to himself. Ang tanong, tama ba yung statement sa ilalim na sinasabing Christ has never said that he is the true God? Abo, if he were the true God, he would have introduced himself. Abo, kaya nga sinasabi nila sa Juan 8:40, hindi raw maaaring Diyos si Kristo kasi ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tao. Tama ba ito, mga kapatid? Titignan natin. Ito po ang tanong. Tutol ba tayo na si Kristo ay nagpakilalang tao base sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40? Alam ninyo, mga kababayan, nakalagay nga na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. At saka ito pang isa. Sa unahan po, meron pong mababasang pinagsisikapan ninyo akong patayin. Siyempre, hindi naman pwedeng Diyos yung pinapatay, di ba? Kaya, tao lang. Okay, so, tama. Tao naman talaga si Kristo base sa talata kasi mamamatay ang kanyang laman. Pero, ito ang tanong. Base ba sa talata, sinabi ba ni Kristo na siya'y tao lang? Aba, tingnan ninyo. Wala namang sinabing tao lang si Kristo dyan sa talata. Sinabi lang dyan na siya po'y tao. Di naman tayo tutol doon, mga kababayan. So, base sa talata, sinabi ba ni Kristo na tao lang siya? Hindi po Hindi po sinabi dyan. So, para mapatunayan natin na Diyos din siya, dapat magpapakilala din siya na siya ay Diyos. Naalala ko tuloy, sinabi kasi ng kanilang aklat, yung fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo, Christ has never said that He is the true God. Aba, totoo ito? Tingnan natin. Nagpakilala din ba si Kristo na siya ay Diyos? Babasahin po natin ang Matthew chapter 14 verse 27, the original Aramaic New Testament in plain English. Ganito po ang ating mababasa. But Yeshua immediately spoke with them and He said, Take heart, I am the living God. Do not be afraid. Napakaklaro po. Sinabi po ni Kristo na siya ang dakilang buhay na Diyos. Napakaklaro. Nagpakilala din siyang siya ay Diyos. At dahil dito, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, kabilang si Eranio Manalo, hindi raw maaaring Diyos si Kristo dahil ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tao, pwede namang dalawa magpakilala siya bilang Diyos at the same time magpapakilala rin siyang tao. Kaya, busted yan! Palpak! Nako! Nakakahiya. Talaga. Ang tanong, mga kababayan, bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo na si Kristo ay Diyos? Unahan po muna natin yung aklat na isinulat ni Eranio Manalo, yung Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo. Sa page 70 hanggang 71, ganito po ang ating mababasa. The Catholic Invention. Who created the teaching that Christ is true God? The Council of Nicaea in 325 AD. Galing daw ito sa Discourses on the Apostles' Creed sa page 206. Ganito po ang nakasulat daw. Thus, for example, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. Kaya nga, gawa-gawa lang ng Iglesia Katolika o ang katuruan noong Council of Nicaea di umano. Alam ninyo, meron pa pong comment itong si Jose Ventilacion at si Michael Sandoval sa kanilang programang Ang Tamang Daan. Heto,
Panoorin natin mga kapatid. Siguro iniisip po nila ganito, kapatid na Diyo, bakit po nagkaroon ng paniniwala ngayon ng karamihan, lalo ang Iglesia Katolika, na tunay na Diyos daw ang ating Panginoon Kristo? Kailan lang ho pinagtibay yan? Yan ay pinagtibay sa tinatawag na Konsilyo ng Nicea ayon sa aklat na Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Scrock. Ganitong nakasulat sa page 206. Thus, for example, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church... Which church is being referred to po? That Which is church? referring to the Catholic Church. Opo. The Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. So noon lang, 325 AD, noon talagang binigyan ng emphasis yan ng Iglesia Katolika through their council na si Kristo ay tunay na Diyos. Kung tunay na Diyos na ang Panginoon Kristo, sa Biblia, dapat pa hubang magkaroon ng council o konsilyo? Hindi na kailangan yon. Kasi kaya sila nagkaroon ng council dahil pinag-usapan nila dyan kung ituturo ba nila na si Kristo ay tunay na Diyos. Pero hindi tayo bumabatay sa sinasabi ng council. Ay, grabe talaga ang mga ministrong ito ng mga taga-Iglesia ni Cristo na ito. Sinisipi talaga nila ang nakasulat sa Discourses on the Apostles' Creed. Aba. Tandaan po natin, balikan natin yung nakasulat sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo. Yung kinote nila mula sa Discourses on the Apostles' Creed sa page 71. Ito i-highlight ko po ito. That the church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. Pero nakapagtataka po, dinefine lang po ng Iglesia Katolika yung article of faith na ito na si Kristo ay Diyos. Pero yung ginawa nila, in-equate po nila sa salitang created. Ayan na naman, si created talaga itong mga palpak na ministrong ito. Iba talaga palaging pagkakaintindi ng mga taga-Iglesia ni Cristo na manalo sa nakasulat sa aklat. Eto po para mas magandang talakayan natin. Bago ba mag 325 AD, yung taon kung saan nagkaroon po ng Council of Nicaea na tinalakay na si Kristo po yung Diyos, tinuro na ba ng unang mga Kristiyano na si Kristo ay Diyos? Tanungin natin ang mga early church fathers. Umpisa natin kay Polycarp. Babasahin natin sa aklat niyang Letter of Polycarp to the Philippians, chapter 12, verse 2. Ganito pong ating mababasa. Now may the God and Father of our Lord Jesus Christ and the eternal High Priest Himself, the Son of God, Jesus Christ, build you up in faith and truth, and to us with you, and to all those under heaven who will yet believe in our Lord and God Jesus Christ, and in His Father who raised Him from the dead. Klaro po, si Polycarp, ipinanganak noong 69 AD, namatay noong 155 AD, sinabi po niya na si Kristo ay Diyos. Napakaklaro. Si Ignatius, punta naman natin, yung palagi nilang binibintang na si Ignacio daw yung nagtatag ng Iglesia Katolika. Nakakatawa talaga sila, Basahin natin ito mong isinulat ni Saint Ignatius sa Letter to the Ephesians, chapter 18, verse 2. Ganito po ang ating mababasa. For our God, Jesus the Christ, was conceived by Mary according to God's plan, both from the seed of David and of the Holy Spirit. Klaro po, galing po kay Saint Ignatius, si Kristo ay Diyos. Meron pa siyang isang pahayag sa Letter to the Cimmerians, 1 verse 1. I glorify Jesus Christ, the God who made you so wise. For I observe that you are established in an unshakable faith, having been nailed as it were to the cross of the Lord Jesus Christ. Di ba? Diyos po, si Jesucristo ayon kay Saint Ignatius. Meron pa pong mababasang sa Letter to the Romans, chapter 3, verse 3, na for our God, Jesus Christ, is more visible now that He is in the Father. Klaro po. Isa pa pong church father, ito po si Justin Martyr. Ipinanganak noong 180 at namatay noong 165 AD, isa pong Catholic apologist. Sa aklat niyang Dialogue with Trypho, ganito po ang ating mababasa.
And that Christ being Lord, and God the Son of God, and appearing formerly in power as man and angel, and in the glory of fire as at the bush, so also was manifested at the judgment executed on Sodom, has been demonstrated fully by what has been said. Klaro po mga kababayan, ang sinabing ito ni Justin Martyr. Isa pa pong sinabi niya sa First Apology, verse 63. Ganito pong ating mababasa. The Father of the universe has a Son, who also being the first begotten Word of God, is even God. Napakaklaro po. Siya po ay Diyos ayon dito sa nakasulat. Punta naman tayo sa sinabi ni Irenaeus of Lyons na ipinanganak noong 130 AD hanggang 202 AD naman po namatay. Isa po siyang bishop sa Lyons, France. Ganito po ang ating mababasa sa Against Heresies, Book 4, Chapter 6, verse 7. Ganito po ang ating mababasa. He received testimony from all that he was very man, and that he was very God. From the Father, from the Spirit, from angels, from the creation itself, from men, from apostate spirit, and demons. Isa pa pong pahayag niya sa Book 4, Chapter 5, verse 2. Ganito po ang ating mababasa. Christ himself, therefore, together with the Father, is the God of the living, who spoke to Moses and who was also manifested to the fathers. Klaro po. Even si Irenaeus of Lyons, sinabi niyang Diyos si Kristo. Tandaan ninyo, nabuhay po sila una at ikalawang siglo na po. Ako, sabi nila, yung Council of Nicaea, 325 AD. Ang layo pa po nun. Ang layo po ng mga naging pahayag ng mga early church fathers. Patay na po sila nung time ng Council of Nicaea. Naku, grabe talaga itong mga taga-INC na ito. Punta naman tayo kay Tertullian, Isa pong Catholic apologist noong 2nd century. Sa Treatise on the Soul, ganito pong ating mababasa. For God alone is without sin, and the only man without sin is Christ, since Christ is also God. Napakaklaro, ayon kay Tertullian. Punta naman tayo kay Hippolytus of Rome sa Refutation of All Heresies, chapter 10, verse 29. Ganito po ang ating mababasa. The Logos alone of this God is from God himself. Wherefore, also the Logos is God, being the substance of God. Ito pa pong isa, si Origen, isa pong Christian theologian, sa aklat niyang De Principiis Preface 4. Ganito pong ating mababasa. Jesus Christ, in the last times, divesting himself of his glory, became a man, and was incarnate, although God, and while made a man, remained the God which he was. Napakaklaro po. Sa lahat ng mga naging pahayag na ito, bago mag 325 AD, tinuro na ng unang mga Kristiyano na si Kristo ay Diyos. Napakaklaro. Doon pa lang sa nakasulat The church defined, pinagtibay. Sinabi na nga yung pure that pinagtibay. Hindi ba naintindihan na ni Jose Ventilacion at saka ni Michael Sandoval na ito ng mga palpak na ito? Ibig sabihin, pinagtibay lang sa Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos. Ang tanong, bakit kailangan pang pagtibayin sa Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos? Babasahin natin ito pong New Catholic Encyclopedia sa Volume 10 sa pahina 346. Ganito ang ating mababasa. Nicaea I Council of. The First General Council of the Christian Church, convoked by Emperor Constantine I, probably toward the close of 324, and lasted from May 20 or June 19 to August 25 of 325. Background. After his history over Licinius, September 324, Constantine, Emperor of the East, found his provinces seriously disturbed by religious controversy, spearheaded by the Alexandrian priest Arius and his bishop Alexander. Meron na palang parang Felix Manalo ding na lumitaw, nagtuturo ng kababalaghan, Itong si Arius.
The dissension apparently began about the year 318 or 318 or somewhat later, when Arius was publicly rebuked by Bishop Alexander for teaching that the Word was not eternal with the Father but had a beginning of existence. Otherwise, Arius said, there would be two unbegotten principles. If then the Word had a beginning, he could not be of the same nature as the Father. He must, like other creatures, have been made from nothing. Nor can he be called the true and natural Son of God. And best, he is the adopted Son. It follows that the Word as a creature is in fact the first and most perfect of creatures, and is subject to change and sin. He did save mankind, but because he was utterly faithful to God's grace, Arius seems to have denied that the incarnate Word had a human soul. The deep roots of this doctrine are discoverable in his master, Lucian of Antioch, and it is understandable that Arius' fellow disciples at Antioch, called Colossianists, were among the first fervid promoters of Arianism. Unwillingly to change his position, Arius had to appear before a synod of almost 100 bishops of Egypt and Libya, convoked by Bishop Alexander in 320 AD. Remaining unmoved, he was excommunicated by the synod, as were his followers, Bishops Secundus of Ptolemais and Theonas of Marmarica, and some of the Alexandrian clergy and virgins. As usual, Alexander sent encyclical letters in the synod's name to the more distinguished bishops, explaining and refuting the errors of Arius, notifying them of his excommunication, and requesting them to avoid communication with him. These letters affirm, especially on the basis of John chapter 1, that the Word is co-eternal with the Father, truly God, God's only begotten Son. Napakaklaro po mga kababayan. Nagpapakalat pala ng kababalaghang aral itong pong si Arius na ito. Kailangan pang pagtibayin po sa Council of Nicaea ang turo na si Kristo ay Diyos para masagot ang maling turo ng Arianismo. Kailangan pang pagtibayin mga kababayan ng Council of Nicaea. Kaya sa sinasabing ito ni Jose Ventilacion at ni Michael Sandoval, Kung tunay na Diyos na ang Panginoon Kristo, sa Biblia, dapat pa hubang magkaroon ng council o konsilyo? Hindi na kailangan yon. Kasi kaya sila nagkaroon ng council dahil pinag-usapan nila dyan kung ituturo ba nila na si Kristo ay tunay na Diyos. nagawa-gawa lang raw ng Iglesia Katolika ang katuruan ito. Nako, mga early church fathers nga na sinasabi niyong yung unang iglesia ni Kristo, sinabi na nga nila yan eh. Nako, itong dalawang ito, palpak kaya? Busted yan! Nako, nakakahiya talaga kayo. Kaya kung like mo ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am